sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta kayo si Dragon Lady? Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. Lonesome I could die, so kiss me and Paano yan, Mr. President? Agsubli iti barangay Apo. Uwi na ng Pilipinas. Kaya lang huwag tayo maging kampante dahil ang sabi ni Donald Trump, abay, meron na raw total ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Matapos gumanti ang Iran at bombahin naman ang pinakamalaking US military base sa Middle East, doon sa Qatar. Wow, malaki kaya ang damage noon. Kaya, teka muna, balik tayo ng Israel at Iran. Kaya lang po, mahabigan, ayan, pinapanood ko yung CNN kanina. Abay, matapos mag-declare ng total ceasefire, mahabigan ang Amerika, ha? Na meron total ceasefire ang Iran at Israel. Abay, binomba na naman ang Tehran ang Iran. Ayan, mukhang hindi naman yata sinusunod ni Benjamin si Donald. Abay, gasmati talaga ang Prime Minister Benjamin Netanyahu, mahabigan, ha? Kaya siguro tuloy po ang repatriation, kasi sabi, uy, total ceasefire na. Balik tayo na Israel, sayang yung trabaho. Kaya lang mukhang hindi pa po tapos ang gera, kuya, mga ateng. At para sa mga oil companies naman, Mr. President, abay, pwede ba kausapin niyo yung mga may-ari ng mga oil companies dito sa Pilipinas? Abay, yung mga ibinebenta nilang gasolina ngayon na crudo, inventory pa yan. Matagal pang binili nung ilang bomba o ilang linggo ba yan? Bakit itinaas na kaagad ang presyo? Ha? Abay, kita nyo yung nire-report ni Giselle Ricafort kanina, ha? Diyan sa may Las Piñas, yung refill gas station. Bakit nakapagbebenta ng murang crudo gasolina? Kasi may inventory pa po sila, mahabigan. Yung ibinebenta ngayon ay binili pa ng mura yan. Sana ganun din ang mga oil companies, Mr. President. Baka patawag, imbitahan magkape sa palasyo, ha? Si Bossing Don Ramon San Miguel ang ng Petron. Abay, si Boss Cesar Benaventura ng Shell. Wala na pala. Sino bang sa Shell ngayon? Mr. Ejua o si Ma'am Kiambao yata. Siya ang head ng Pilipinas Shell ngayon, ha? So, iyan po, Mr. President. Wag naman kayo masyadong greedy, ha? Binili nyo mura pa yung mga gasolina po ninyo. Pagkatapos ibebenta ng napakamahal, ha?
abay magkano? 5 piso mahigit. Pambihira naman kayo ha? Moderate your greed naman. Daming bayan. Ayan tuloy, nasa ating linya. Babalikan natin yan mga kuya mga ating. Nasa ating linya ang Director, Assistant Secretary na ng Department of Public Works and Highways. At siya po ang in charge sa National Capital Region, si ASEC Lori Malaluan. Alamin nga natin kasi ang ano daw ba ang dahilan ng pagbaha kahapon matapos umulan. ASEC Lori Malaluan, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Magandang umaga po at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Ayan, una-una po, ASEC Lori Malaluan, ma'am. Ano po ba ang dahilan? Bakit bumaha kahapon? Hindi naman masyadong kalakasin yung pag-ulan kahapon kagabi. Alam niyo naman ba po, nito mga nakaraang araw ay nakakaranas tayo ng pagbaha po dito sa Metro Manila. Una pong dahilan, nung nakaraang araw po, lalo na nung June 21 po yata, ay sa sobrang volume po nung ulan, na kung saan yung ating pong daluyan ng tubig, kung saan po natin ipinapump out yung ating mga tubig baha dito sa Metro Manila, ay mas mataas po ang level kaysa dito sa ating mga pumping station, kaya po naantala po ang paglabas ng tubig kahit po ginagamit natin yung ating mga pumping stations. Pangalawa po ay problema pa rin natin ang basura dito sa Metro Manila. Dahil po yung ating pong mga creeks, esteros ay napupuno po ng basura. Ganon din po yung ating mga pumping stations. Instead na tubig po ang nahihigop ay mga basura po. Nako. Yan po ang mga dahilan. Dati-dati po, Ma'am ASEC Lori, pagka-summer season po noon, may mga ginagawa po ang public works. O kaya, naalala ko pa, mga trainees ng Philippine Army, sila po ang nagukay sa ating mga estero. Bakit hindi yata nililinis sa mga estero natin ngayon pagka-summer? Ay tuloy-tuloy po ang ginagawa ng DPWH pati po ng MMDA sa clean up operations po natin, at ganoon din po, di ba, may mandamos tayo para dito sa Manila Bay, at tuloy-tuloy po ang programa ng pamahalaan. Sa katunayan nga po ay kahit po ang ating Pangulong President Bongbong Marcos ay inatasan ng bawat ahensya na pagtulong-tulungan po ang clean up operations bago pa dumating ang tag-ulan. Kaya po ito po ay ginagawa ng ating mga ahensya po at tutulong-tulong po dito. Ano po niyo, ASEC, perennial problem na naman po yan tuwing taon-taon, tuwing tag-ulan, pare-pareho po ang dahilan. Wala po ba tayong coordination sa DILG, mga LGUs, at nang sa ganun po makipagtulungan din sila sa mga barangay para maiwasan po yung pagtatapon din ng mga basura sa ating mga estero? Opo, napag-uusapan na po yun. Ngayon nga po ay tinitignan namin na lalo na po sa DILG kung ano po ang magagawa, kung tataasan ng penalty o lalagyan ng parang may award dun sa mga sumusunod, at dun sa mga hindi naman sumusunod ay magkakaroon po sila ng corresponding penalty po. Isa po yan sa ginagawa na ng DILG. Nasaan na po, ASEC, yung bilyones na ginastos natin sa mga flood control projects? Naalala po niyo, ipinagmalaki pa noon ng presidente. Kaya lang, binaha pa rin po ang Metro Manila nitong mga nakalipas na mapag-ulan. Opo, kaya ang ano po natin ay ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat po para nga maibsan. At kung hindi po talaga totally ma-eliminate ang pagbaha sa Metro Manila ay mabawasan. Sa ngayon naman po ay pagkatapos ng malakas na ulan ay mabilis naman pong humuhupa ang ating tubig baha dito sa Metro Manila. Kaya nga lang po ay talaga pong kailangan po ay magtulong-tulong tayo at magkaroon ng disiplina. Kasi po pag po nagkaroon ng mga pagbara sa ating daluyan tubig po, ay pati po itong mga ginawa nating infrastructure, lalo na po yung ating mga pumping stations ay magkakaproblema din po at hindi magiging efficient
dahil po sa mga basura. Ayan, isa pa, Asek Lori Malaluan, mama, dati-dati hindi na binaba ang Espanya itong harapan ng UST. Bakit ngayon pa konting ulan lang parang nagiging dagat na ang Espanya? Meron po tayong inaayos na isang pumping station dyan na makakatulong at as soon as po matatapos na ito, yung isang pumping station natin na makakatulong dyan sa Espanya. Ayan, isa pa po, Asek, itong ano ba yung ginagawa po dyan sa may Guadalupe, sa may pagkalampas ng Guadalupe Bridge, kung galing po kayo ng kung galing kayo ng Mandaluyong going to Makati. Bakit ang tagal na pong ginagawa yan, ma'am? Ayan po ay nagiging sanay ng traffic, lalo na hindi lang peak hour. Ayan, nagiging imbudo po yung southbound. Ba't di na natapos yung pagre-repair dyan? At pagka nadaanan ko nung linggo yan, wala namang gumagawa. Bakit po ganun na Asek Malaluan? Sino ba ang gumagawa niyan? Sino ba ang kontraktor dyan? No-note ko po, i-check ko lang po kung ano talaga yung ginagawa doon sa Guadalupe Bridge na yun po. Naku, ang tagal-tagal na yan, Asek. Megit 1 buwan na. Ayan, ayan po ang nagiging cause ng grabing traffic dyan. JK Construction. Sino ba may-ari ng JK Construction na yan? Ay, hindi ko po kilala. Ayan, dapat siguro may mapasyalan po ninyo. Sabihin yung mga... Oho, ayan. At saka isa pa, Asek, ang reklamo din ng mga motorista, bakit yung mga lubak-lubak nating kalsadang sa Metro Manila ay hindi na sinisimento, asfalto? Bakit steel plate overlay na po ang ginagawa? Nakasira po ng sasakyan, Asek Malaluan, ma'am. Yun nga po tayong nagkukumpuni o nag-repair o nag-asphalt overlay ng ating mga daan. May mga yun na dahil nga po din sa overloading ay mas madali po nasisira ang ating mga kakalsadahan. Pero yung mga steel plate, ma'am, last year pa po ang mga yan sa EDSA, dyan sa Guadalupe. Meron din nadadaanan dito sa may Alabang sa Potero, dito sa may Uniqlo ba yun? Abay, last year pa, hindi na inayos. Steel plate pa rin. Yung karamihan po kasi dyan ay yung ating mga utilities po. Nagsasaayos din sila. Pero habang buhay ba, ma'am, hindi na ba alisin yung steel plate? Hindi na ba ayusin yung kalsada? Bakit naman gano'n? Hindi po, ayusin po natin yan at titignan at bibigyan po ng warning itong ating mga nagbubungkal dito sa ating mga kakalsadahan kung bakit nagtatagal. Ayan, baka yung mga taon natin, ma'am, sa DPWH, NCR, baka sabihin nyo, baka pwede atasan na mag-inspect naman, ikutan naman yung mga kalsada natin at araw-araw, main thoroughfare pa naman ang mga ito sa Asek, ma'am, kaya nagkaka-traffic po. Opo, at gagawin po natin. Okay, ma'am, maraming salamat, Asek Lori Malaluan. Sana po ay maaksyonan at happy trip po. Balita ko, bibiyahe daw po kayo. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Mabuhay po kayo, ma'am Asek Lori Malaluan, ang direktor ng DPWH dito sa National Capital Region. Daming bayan. Nako, apo mani bunuan. Anyamutin apo. Yung mga taon natin sa NCR baka naman natutulog na sa pansitan. Abay, paikutin nyo naman, ha? Abay, dyan sa Guadalupe, main thoroughfare yan, main road yan. Diyos ko po, ayan, kaya sa ngayon po, mahabigan, ayan, nakikita ng MMDA yan, dyan sa kanilang traffic monitor, Kaya itong yung pinakamayamang chairman ng MMDA ayaw na yata magpa-interview ha. Kailan pa natin tinatawagan? Last week pa natin tinatawagan si Don. Ayan, si Chairman Don Artes. Ayan, di natin malaman kung bata ayaw na niyang sumagot at magpaliwanag. Daming bayan. Ay, naku, Mr. President, anyamutin apo. Kaya tuloy ha. Ayan, kaya tuloy si Dragon Lady sa Malacanang dapat kasi mga yan palitan na. Ayan. May pinalitan nga. Ayan, niresyapo lang, nilagay lang sa ibang departamento. Ganun din ha. Kung yung departamentong hinahawakan nila
hindi na ayos, dadalhin pa sa ibang departamento na hindi naman nila expertise yan, di lalo silang magkakalat dyan, di ba? Secretary Lotilla. Damdamin Bayan. Ayan, tahimik na rin si Secretary Jerry Acusan ng DSUD, ha? Asa na yung mga housing project natin? Damdamin Bayan. Sandali lamang, report ba muna mula sa Malacanang, ha? Ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Let? Standby po mahibigan sa ating mga reports. Standby, Let Narciso. Ano ba ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon matapos pumasyal sa Marawi, ha? Abay, Kuyang Mayor Mahul Gandamra, ha? Abay, ready na ba ang okay na ba yung rehabilitation natin diyan? At ang mga eskwelahan, ayan, okay na ba? Ayan, sana nga ay maibalik na sa dati. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali namang sa sino bang susunod? DMW o OWA? Ayan, Arnel Ignacio? Wala na si Arnel Ignacio, tinanggal na nga, di ba? Dahil dun sa controversy ng 1.4 billion na pesos na halaga ng halfway house. Ayan, talaga namang iba rito si Arnel Ignacio, ha? Abay, hindi kumuha ng board resolution, ha? Nagsuloy yung mama, ayan tuloy na nawala, ha? Damdamin Bayan. Pero balita natin si Dragon Lady dyan sa Malacanang, marami pa raw gustong ipasibak sa presidente. Aba, abay, pati yung mga Ilocano officials na pinagkakatiwalaan ng presidente, gusto ni Dragon Lady sibakin din. Damdamin Bayan. Talagang may nagpa-power trip sa Malacanang, ha? Abay, dati-dati, ahas lang. Ayan, sabi nila, ang Malacanang snake pit. Abay, hindi po, ha? Hindi lang mga ahas, sawa na ang meron sa Malacanang. Meron na ring dragon. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga issues sa update sa Middle East. Grabe talaga, di na po matapos-tapos yung gera sa Iran at Iraq, mahabigan, ha? Abay, mukhang nang bobola lamang itong si Donald Trump, ha? Abay, meron ng total ceasefire. Pumayag na ang Israel at Iran. Abay, kasasabi lamang ni Donald Trump, ilang oras pala ang nakalipas, binomba na naman ng Israel ang Tehran, Iran. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po? Nakabakasyon nga ba ang mga taga Supreme Court, ha? The Gods of Padre Faura. Oras CJ Alex Jesmundo. Mista. Ayan, baka sabihin mo di kita binabati, ha? Mista General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:29. Ang oras na yan. L. It's 8:35 at good morning. Bakit ka nakatawa? Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga. At just marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Juvillar, dyan po sa Albay. Yan yung sipo mo, tumutulo. Sabi mo. Nadali, Lakay, oo. Ano bang kinain mo, ha? Kumain kaya ta ng okoy, Ayan. Ano ba kinain ko? Wala naman. Okoy? Pinakbit lang naman. Okoy o joke? Na-jokoy ka? Na-joke. Kakatawa mo yan. Ayan. Pagkatapos, sabi ko kasi, huwag kang tatapat sa aircon. Ayan, kalahati lang yung damit mo, nakatapat ka pa sa aircon. Paano kang disisipunin yan? Hindi ka ubuin yan. Magkaka-sore throat niyan. Lakay, wag mo na pagbintangan yung aircon. Kasalanan to ng dalawang katabi kung may sipon dyan sa New Center. Nanisi pa. Ayan. Magdadamit ka kasi at huwag tatapat sa aircon. Ayan. Ganun ba yun? Oo. Hindi, Lakay. Sanay na ako ng ganun. Ganun? O sige, bumati ka muna sa mga taga-Juvillar. Baka di ka iboto. Anong yung boto? Ha? Ano yung boto? Malapit na 2028. Hindi, babati lang ako ng Diyos Marahay na aga. Nabati ko na sa Lalakay. Diyos Marahay na aga sa mga taga Juvillar, Albay. Lalo na dyan, syempre, sa barangay namin, Lakay. Barangay Bautista. Ayan. Bautista kasi St. John the Baptist. O di, pesta rin sila ngayon.
Actually, halos ganun yung mga San Juan. Sa amin Lakay, hindi eh. Hindi sila sumasabay kay kay Saint John the Baptist o yung mga brethren Maganda umaga nga pala sa ating mga brethren sa Saint John the Baptist sa Masonic Lodge. Ayan, maganda umaga sa inyo. Ayan, basahan din ba sa inyo Dahil ang ninong natin, tawagin natin ang ninong ng bayan dahil ginaw na siya. Ayan, pinaliguan na siya. Dapat nagdala na siya ng sabon Lakay. Pumunta ba naman sa barangay Saint Joseph Estrada, San Juan City. Ayan. Joseph Estrada. Mr. President, Mayor, musta na sir? Ayan, anak, Joy, Ayan. Alamin natin ang location ni Sherwin. Abay, sino ba ang bibigyan nito? Naku, baka yung bigas niya, baka nabasa na, Yung pera, Baka mabasa na yan. Ayan, sa bagay, emperador, vitamins, okay lang yan. naman yan, hindi na papasok ng tubig ayan, yan. Sandali lamang, let at ipaso ng natin itong si Sherwin. Baka sipunin ito, Baka ubuin din ito, magkasakit dahil kanina pa basang-basa ng tubig kanal. Ayan, hindi naman tubig Hindi kanal. naman tubig kanal. Bawal yun, magagalit si Mayor Vico Lakay. Anong Vico? Sorry, Francis Zamora pala. Ayan. Ay ni Mayor. Pasig nga pala siya, Pasig. Ayaw ni Mayor Jinggoy JB Zamora ng ganyan. Ayan. Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Andali lamang, kayo talaga Ayan, gusto yung malaman ko ang latest kay Dragon Lady sa Malacanang. At mga ninyo, eto yung official na tinutukan ng kalibre 45. Ayan, naihi sa pantalon. Grabe naman yung Lakay. Hilig kasi sa cash advance Naku, patay tayo dyan. Ito muna, ang ninong ng bayan may bigay na aginaldo sa may barangay St. Joseph Estrada, San Juan. Sherwin Alfaro, please kami. Ninong Sherwin. Yan, tapos na ang piyesta, Lakay. Tapos na ang piyesta. Ano yan? Wala na tubig. Wala ng tubig. Naubos na. Eto, kasama ka Central San Juan. Napaulan! Dito sa San Juan, happy piyesta! Underwater bata! Wala nang laman yan. Wala nang laman yan. Ayan ba? Basang-basa na sila, Patubig ng patubig dito. Oo, nag-alisa na rin yung mga kliyente. Naliligo dito kanina. Dapat pala isama yung mga Sereners dito, mga brother. Illustrious Potentate Dong Mendoza, Ayan, Jun Samaniego. Sa may barangay Santa Isabelita at dito sa may barangay St. Joseph, kanina, basang-basa na nga dito, naubos na yung tubig ng tangke. Dadapa lang si Mayor. Dumating na ba si Mayor Zamora dyan? Sa haba ng patubig kanina, naubos na sila. Pero ito hindi nauubos dahil palagi nakatutok sa DZRH. Kuya, pangalan mo? Johnny Lou. Ano? Johnny Lou? Johnny Lou. Taka-taka po. Ayun, may apelido pala si Johnny. Taka-taka. Taga-saan ka, Johnny Lou? St. Joseph po. Taga dito ka sa barangay St. Joseph. At dahil ikaw nakaimantakin mo din naman habang nagtatrabaho yan dito sa gasolinahan. Nanonood ng ating sir. Nagtatrabaho. Lagi nakatutok. Anong gas station si Kuya Johnny Taka-taka? Anong Anong gasoline station sa Shell, Petron, Caltex? Uni-Oil. Uni-Oil. Ayan, Uni-Oil. Morning po, mga kasama ko sa trabaho. Ayan. Kuya Johnny Taka-taka, yung gasoline sa Uni-Oil, walang halong tubig yan, tsaka gaas, Walang tubig. Walang halong tubig.
Ang gasolina niyo raw, walang halong tubig. Wala po, sir. Ayan. Parang tinitingnan niya kasi yung sarili niya sa TV sa cellphone Oo. Tuwan-tuwa doon sa... monitor sa cellphone, di mo malaman gwapo sa sarili. Ayan, Kuya Johnny Taka-Taka, ayan, i-record mo yan habang pinapanood mo para ipakita mo sa misis mo, sa mga anak mo, ha? Na live ka sa DZRH, sa teleradyo. Ayan, RH TV. May delay yata Ayan. Anyway, sige, Sherwin. Ayan, dahil anong pinapahinggan niya sa DZRH? Alakay, sino pa po rito mga announcer sa umaga? Dio, Makalma. Aba, bigyan ka agad na agad dahil si Kuya Johnny Taka-Taka. Maraming salamat. Abay, Siyempre. huwag ka muna magpasalamat, Kuya. May dagdag pa yan. Ayan, May pahabol pa. Fiesta ngayon. Alakay, fiesta ngayon. Kailangan na merong vitamin E na ilalagay sa mesa. Ayan. Aba. Ito, walang over. Alam na talagang regular drinker ng vitamin E ito, ha? Alam na walang hangover ang emperador. Ipan-chaser niya yung host ng bomberdo. Salamat, sir. Maraming salamat po, sir. Kuya Johnny, dahil Sherwin, dahil piyesta naman sa San Juan, dagdagan mo pa ng isang bote ng vitamin, baka mabitin sila. Fiesta ngayon sa San Juan. Dalawang bote ng vitamin E. Dalawang bote ng vitamin E. At syempre, meron pa kasama na DZRH Grocery. Ayan. Yan, para sa iyan. Maraming salamat. At syempre, meron pang DZRH na imbag na bigas. Naimbag na bigas. Oo. Dahil fiesta. At syempre, mababasa siya mamaya, Lakay. Ito, meron siya pamalit na Ayun, may t-shirt. Maraming salamat, Sir Dio Makalma. Walang ano. Maraming salamat, Dio Makalma. Yan, at yung puting-puting t-shirt ito, kumamaya, pag nag-fiesta. Maraming salamat po, lahat na binigay mo, Sir. Tuwa ito si Daka-Daka. Dahil sa Daka-Daka. Daka-Daka, Taka-Taka. Wata-wata. Ito yung Wata-wata. Ito na yung Wata-wata Festival. Naku, ayan na. Magpabasa ka na. Basa ka dito. May sabon ba dyan? May shampoo ba dyan? Happy Fiesta! San Juan! Happy Fiesta San Juan! Happy Wata-wata Festival! Wata Festival 2025! Walang tigil ng tubig. Dahil itong oras to, Lakay, sarado ang Pinaglabanan Road mula sa Domingo hanggang dito sa kanto ng Pigibara. Ito yung pinakadulo ng Pigibara. Yun, no? Kung saan Lakay, ito lang ang dinesignate ng lokal na pamahalaan ng San Juan na basaan zone. So, doon sa mga gustong mabasa, pwede kayo magpunta rito sa basaan zone. Dito yan sa may kanto ng Pigibara, dito sa Pinaglabanan. Hanggang doon yan sa kabilang side sa Domingo, sa pinakadulo nitong Pinaglabanan, Lakay. So, doon sa mga ayaw mabasa, umiwas tayo dito sa basaan zone at doon din paalala natin sa mga nasa labas ng basaan zone, bawal tayo mambasa, maaari tayo magmulta ng 5,000 piso. Oh, may multa pala, ha? Magpapabasa kayo! Magbabasa kayo! Galing sa White Cross itong mga batang ito, nakikisaya din dito sa Wata-Wata Festival! Basali tayo! Live! Mula dito sa bahay ng napakasel San Juan! Kagulo na sila! Una sa Pilipino! Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, happy fiesta sa lahat ng mga taga San Juan City. Ayan, at San Juan, Batangas. Kumusta ang fiesta gadi yan? May pabarig nga ba? Ha? Happy fiesta po. Ayan. O yung mga taga Bureau of Fire sa San Juan, ha? Magtira daw kayo ng tubig, baka wala nang pampaligo si Mayor Francis Zamora mamaya, ha? Pupunta pa si Mayor Jinggoy. Ayan, Senator JB. Ayan, Senator Jinggoy, ha? Baka pumunta pa si Mayor Joseph dyan, ha? Joseph! Ayan. Joseph! Kumusta ka namin, Sir President, sir? Ayan. At yan ating DZRH Malakas promo. Sandali lamang, let Narciso standby, Giselle Ricafort. Ayan, kumusta ang Dragon Lady?
Hindi pa tayo tapos yan kay Dragon Lady Lakay. Abay, mas gusto ko yung binabanggit mo ngayon eh. Yung naihi sa pantalon? Naihi sa pantalon. Ano yan Lakay? Mukhang pera din. Obvious ba? Ayan. Kaya lang hindi nagdi-deliver, hindi tumutupad sa usapan. Oo, yan, maraming ganyan, ha? Kaya beware, paalala sa mga mahilig sa mga komisyon at cash advance, baka makatsyempo kayo ng kontraktor na mainitin ang ulo. Nako, patay tayo dyan. Ayan, baka mamaya matutukan din kayo ng baril dyan, ha? Babalikan natin yan. Standby, let Narciso mula sa Malacanang. Saan ba pupunta ang Pangulong Marcos ngayon? Ayan. Naku, tama yung order ng presidente, ha? Immediate repatriation, ha? Huwag tayong masyadong magpapaniwala kay Donald. Sabi niya, may total ceasefire na. Ayan. Kaya sabi ng mga kabayan natin, uy, yung mga kabayan natin mag-repatriate from Israel, baka pwedeng pabalikin natin. Ceasefire na. Oo, ceasefire na. Ilang oras lamang, bumanat na naman si Benjamin. Ayan. Inupahan naman ng missile ang Iran. Daming bayan. Kaya lang yung mga oil companies mga bossing sa oil industry, ha? Yun namang binili nyo ng langis na mura pa noon. Ayan, yung nasa inventaryo ninyo. Ibenta nyo ng mura. Oo, hindi yung, alam mo Lakay, yun yung nagiging problema natin. Sinasamantala kasi nila. Kahit nabili nila ng mas mura, dahil nga sinasabi nga na nagmahal sa world market, sinasamantala, grabe naman ng kayo. Hindi nyo madadala sa kabilang buhay. Tama. Yung bibili nyo ng mataas ang presyo, yun yung patawan nyo na patungan ninyo. Yes. Hindi yung binili pa ng mura. Oo, kasi tubong lugaw na kayo dyan kapag ganyan. Kaya Mr. President, baka di yata kaya ni Acting Secretary Janet Garin ba? Sinong Garin yung nasa Department of Energy? Hindi Lakay, hindi Janet Garin. Diba? Merong acting na secretary. Garin yun yung acting secretary. Pero si Sharon. Sharon Garin. Ayan, yes, Sharon Cuneta Pangilinan Garin. Ayan. Baka mag-react si Megastar. Excuse me. Ayan, Mama Sharon. Ayan. Sexy nyo ngayon, ma'am. Payat-payat nyo na. Oo, di ba Lakay? Bagets na bagets ang mukha. Nasaan na tayo? Ayan yung sinasabi natin. Yun naman binili nyo ng mura. Huwag nyo nang patungan ng sobra-sobra. Grabe naman. Kaya alam mo kung bakit kitang-kita Sister L? Yung nireport ni Giselle kanina, yung refill gas station ba dun sa Las Piñas? Oo. Yung hindi agad nagtaas ng presyo. Oo, pinipilahan siya ngayon. Ayan, may report din Lakay kanina si Val. Ganun din? Clean fuel. Clean fuel. Diyan sa may Commonwealth. Hindi sila agad Lakay nagtataas. Buti pa itong mga maliliit na kumpanya ng gasolina, Ayan, hindi sila katulad ng iba. Ayan, dahil nabili na ng mura pa yung gasolina nila, yun din ang presyo. Hindi katulad ng iba dyan, kung ano pa yung mga malalaki, nangunguna, no, may Lakay? Inventaryo pa, ang laki-laki pa. ₱5. Tsaka akala mo naman Lakay, talaga nauubos agad yung mga na-purchase na bili nila ng Kaya siguro, Mr. President, pwede mo silang imbitahan sa Malacanang. Bossing, kape-kape muna tayo. baka naman gusto nyo makisama rin, Huwag namang samantalahin. Maawa naman kayo sa bayan. Antindi Lakay, gusto nila sila lang yung mabuhay sa mundong to. Ay, nako. Standby, let Narcis standby Giselle Ricafort. Good morning, Justice Sam Martinez. Ayan, pinipitik si Justice Sam Martinez dahil bakit ngayon lang daw inano si BP Sara doon sa issue. Ayan, baka daw maka-apekto sa impeachment. Kanya-kanyang trabaho lang yan. Ayan, standby Giselle. Andyan na ba si OWA Administrator? Ayan, mamaya daw Lakay. OWA Administrator Arnel Ignacio? Hindi, wala na siya sa OWA Lakay. Sinibak na nga pala. Sinibak na, may kaso pa. Si Arnel din. Ayan. Si Admin Yvonne. Si Yvonne pala. Wow. Yvonne Pai Kaunan. Ayan.
Alala kong ibon nung araw sabi ni Kuya Dado Milagrito tsaka si Nelson Yao, ha? Kilala ko si ibon na yan, ha? Yan ang maganda at sexing bomba star nung araw yan. Daming bayan. Ito naman si Lakay. Hoy, batiin ko lang yung kabrad mo Lakay na nanonood sa atin. Si Sir Alex Go. Sabi niya, madadalhan kita ng jacket niya, baka ginawin ka dyan sa studio. Kaya nga Lakay nag-quote na ako eh. At nagpapa-shoutout Lakay Sandigan 82 at ang tagapagbuklod daw at tagapagbuklod 1989. Ayan, shoutout po sa inyo at mabuhay ka daw, Kuyang Deo. Sabi ni Sir Alex Go. Go. Kuyang Alex Go. Ayan, small lang ang size nitong si Sister L. Ayan, pwede din pong XS. Kasi medyo XS, medyo maluwag yun. Oo nga, kasi yung damit. Ang papayat mo kasi, ha? Ayan. Di Lakay, malaki lang yung sizing. Ganon. Oras, Sister L. It's 8:52. Oras, Sister L. It's 8:55. Ito po, si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Love you, ma'am. Good morning, Glory. Good morning po sa ating 1969 Miss Universe. Yes, 1969 Miss Universe. Ayan. Kung makatawa. Hi, Glory. Ayan, ayan, si Glory ang tawag sa kanya ng kanyang nanay. Hi, Glory. Ayan, yung pinsang ko. Ang ganda ng Glory na Lakay. Yun din pinsang, asawa ni Manong Panyong Fontanilla sa Pinili. Doon sa barangay, sa Chinatown, Pinili, Ilocos Norte, ha? Ayan, Gloria din ang pangalan pero Glory ang tawag siya. Hi, Glory! Ikaw ang Miss Universe. Atawin mo natin ang mga reports. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ano ba ang latest mula kay Pangulong Marcos? Ayan, yung kanyang order na immediate repatriation ng ating mga OFWs. Tama-tama lang, ha? Ayan. Dahil nung mag-declare ng ceasefire si Trump, ayan. Hindi naman niya narinig ni Benjamin. Ayan. Ayan, tuloy magagalit naman si Ayatollah niyan, ha? Ayatollah Ali Khamenei. Ayan. Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Ano ba report ni Let? Ayan, Lakay. Wala sa asan yung report mo? Wala sa akin, Lakay. Asan yung OJT natin, ha? Memuhang yan. Ayan. Sa patong ng patong di inaabot. Ayan. Wala, ha? Ayan. Wala ba, Lakay? Wait, hinahanap ko rin dito sa GC natin eh. Birthday greetings itong pinadala rito. Pakibati ng happy birthday si pare Micah Birador. Iba rin ang pangalan to, Birador. Birador. Very unique, Lakay. Ayan, mula pero kung muntik na maging tirador. Ayan, Birador. Pero pala pilyadong Birador. Pangulong Bongbong Marcos abay pupunta ngayon sa PIDEA ngayong umaga. Aba, o nga, ano ba, dahil bakit bumabaha na ang shabu sa ating mga karagatan? Oo, Lakay. Sunod-sunod, ano? Ang tindi. Lalo na ngayon, DJ Amyanan pa. DJ nga Rod Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ayan, La Union, Pangasinan. Abay, shabu na ang nabibingwit. Hindi na isda hindi na isda. Alamin natin ang latest mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, kukumustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Bibisita ang Pangulo dito sa headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. Unang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa law enforcement agencies na palakasin ang anti-drug campaign at parehong habulin ang malalaking sources at maliliit na supplier at pushers ng illegal na droga. Utos rin ito na agad sunugin ang mga nakukumpis ng droga para hindi na daw bumalik sa mga lansangan. Matatanda ang noong nakaraang linggo, nasabat ng Philippine Navy at PIDEA ang tinayang nasa 1.5 tonelada ng shabu mula sa isang bangkang pangisda sa karagatan ng Zambales.
Bago ito ay sako-sako ring shabu ang nakitang palutang-lutang sa mga karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Lakay? Ayan, sa anong oras ang Pangulo sa Quezon City mamaya? Quezon City ang office ng PIDEA, di ba? Oo, Lakay. Dito sa PIDEA headquarters ng Quezon City, alas 10 inaasahan ang Presidente, Lakay. Nandyan na ba yung mga nabingwit na mga shabu dun sa Ilocos, sa Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan? Oo, Lakay. Ayan, tapos ako nga yung nandito sa harap natin ngayon. At ito, may may mga label siya. Ayan, Floating Shabu, Bolinao, Pangasinan, June 7, 2025. Floating Shabu, Masinloc, Zambales, June 3, 2025. So yan, Lakay, yung mga asama dito. Bolinao, meron pang Pangasinan. Ayun, Lakay. Ba't parang kokonti? Ba't parang kokonti yata? Diba? Ang dami lang kaya, ayun o. Yung mga nakuha pa sa Bicol, ayan, sa sa Samar, di ba isinama dyan? Ano lang ito, Lakay yung nandito yung sa Zambales at saka Pangasinan. Cagayan, Ilocos Norte. Yung last week lang ito, mula June 3 hanggang nung nakaraang linggo, Lakay. So susunugin ngayon yan. Saan susunugin yan, Miss Let? Wala namang hindi pa binanggit, Lakay. Kasama lang yun doon sa utos ni Presidente. Pero di ba ang alam natin, may proseso dyan, Lakay. Hindi naman pwedeng basta-basta sunugin dahil kailangan din ipresenta pa sa korte bilang ebidensya. So, tingnan natin kung ano magiging direktiba ng Presidente. Ang tagal-tagal na. Last week pa yan. Di ba na ako ng sample na lang yan? Baka ma-recycle pa yan. Baka maibenta pa yan. Oo, yun nga, Lakay, yung sinasabi ni Presidente doon sa kanyang direktiba para hindi na bumalik sa mga lansangan. Ayun, tingnan natin kung ano yung magiging proseso dito ng PIDEA. Tsaka na-inventory ba lahat yan? Baka may naisubi dyan. Yung mahirap pag may naisusubi. Alam mo na, masyadong enterprise ang ilang ano natin dyan. Sa narcotics Anyway, sige. So bukod dyan, ano pa schedule ng ano nga palang tuloy yung order ng Pangulong Marcos na repatriation ng ating mahabayan sa Israel at Iran, Miss Let? Oo, Lakay, sa ngayon ay voluntary pa rin pero hinimok niya yung mga Pinoy, Lakay na may nakahandang tulong. Handa sila tulungan sa repatriation at maging kung gusto nila umuwi na sa Pilipinas, may tulong rin ang pamahalaan. So hindi pa babayaan yung ating mga kababayan sakaling gusto nila na umuwi na sa bansa. Ayan dahil siguro kung titignan mo kasi ibang bansa, ang United Kingdom may order ng repatriation sa mga Briton, ayan, mga British national sa Israel. Ayan. So mukhang kasi, Lakay, ay nasa alert level 3 pa lang tayo. Oo nga pala, alert level 3 pa rin. Lakay, yung mga kababayan din natin kasi, Lakay, tinatanong talaga kasi yung iba hindi naman sila masyado pang nangangamba dahil at iniisip din nila talaga, Lakay, yung kanilang trabaho doon. Ayun lang, ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Letta. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Letta Narciso. Samantala, report mula kay Giselle Ricafort. Nasa iba yung report ni Giselle? Wala sa akin na kayo. Dito pala sa akin. Mga Pinoy sa bansang Saudi Arabia, Pinay maging alerto sa gitna ng tensyon sa Middle East. O nga, abay, pumasok na ng Qatar, di ba? Iba rin ng Iran, mukhang hindi na-anticipate ni Mang Donald ito. Ayan, baka akala gagantihan sa Israel din. Abay, ang inupakan ni Ayatollah Ali Khamenei, ay yung malaking US military base doon sa Qatar. Ayan, magkakatabi lang yan. United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iraq, Syria. Anyway, alamin natin ang report mula kay Giselle. Giselle Ricafort, please come in.
Inalerto ng Overseas Workers Welfare Administration ng mga Pilipino sa Saudi Arabia sa gitna ng tumitinding tensyon ngayon sa gitnang silangan. Ayon sa OWA, pinaalalahan na rin ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh ang mga kababayan natin na manatiling mapagmatiyag at umantabay lamang sa mga balita mula sa mga mapagkakatiwalaang news outlet. Gayon din daw sa mga opisyal na anunsyo mula sa Embahada, Konsulado at lokal na otoridad doon. Ihinitiyak naman daw ng Embahada at Konsulado na handa silang magbigay ng kaukulang tulong para sa mga Pilipino lalo na kung kinakailangan ng agarang suporta o impormasyon. Ginawa ang pahayag matapos ang pambobomba ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa Qatar. Ganti ito ng Iranian government sa pambobomba naman ng Amerika sa kanilang 3 pangunahing nuclear site. Ito si Giselle Ricafort para sa Diesel sa Pilipinas. Lakay. Ano yung gasoline station na nire-report mo kanina na pinipilahan dahil hindi pa nagtataas ng presyo ng gasolina at crudo? Lakay, refill yun, Lakay. Ayun, refill. Sa pote, sa may lastingas, Lakay. Ang sabi nila, late daw talaga sila, Lakay, nagpapatupad ng mga oil price adjustment. Pero hindi pa nila, Lakay, alam kung yung dagdag presyo ngayong araw ay uutay-utayin din, Lakay. Alas 10 pa yan ng umaga daw nila, Lakay, malalaman. Ayan, kasi nabili pa ng mura yung kanilang gasolina, kaya mura pa rin binebenta, di ba? Oo, correct, Lakay. Malaki yung diferensya, Lakay, kumpara doon sa mga malalaki-lakay na mga oil big company. Oo, Lakay, sa Big 3. Magkano nga diferensya? Di ba 5 pesos ang itataas pero ginagawang parang installment. Ayan. Pero suma total, ganun pa rin. Ayan. Oo, Lakay. Kung sa ibang gasoline station, Lakay, halos 56 pesos kasi, Lakay, yung kada litro ng gasolina nila. Doon naman sa refill, Lakay, naglalaro, depende kung regular o special, 52 pesos and 50 centavos hanggang 53 pesos and 15 centavos yung kada litro ng gasolina nila. Mas mura din, Lakay, yung diesel nila sa 51 pesos and 50 centavos kumpara sa 54 pesos sa ibang gasoline station, Lakay. Wow, malaking diferensya. Mga 2-3 pisong diferensya, malaking bagay yan. Yes, Lakay. Ang sabi ng Department of Energy, Lakay, June 24, June 22, utay-utayin ng, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 12 na mga oil company yung pumayag sa utay-utay na oil price hike ngayong linggo. Sa gasolina, 1 peso and 75 centavos kada litro. Sa ngayong araw, Lakay, kerosene, 2 pesos and 40 centavos kada litro. Ang diesel naman, 2 pesos and 60 centavos kada litro ngayong araw. Ganyan din, Lakay, yung magiging pagtaas sa June 26, 50-50, Lakay. Ayan, sana ganun din ang Petron, Shell, Caltex. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Yung pong may mga kamag-anak na OFW sa Middle East, Iran, Israel, Saudi Arabia, baka maapektuhan din dun sa United Arab Emirates. Nasa ating linya na Sister L. Nasa ating linya, Lakay, ang administrator ng OWA, si Admin Patricia Yvonne Pay Kaunan. Admin, good morning po. Welcome po sa programang Damdaming Bayan dito po sa DZRH. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay. PY na lang po. PY. Pwede ba, Ma'am, Patricia na lang, kaya Yvonne? Parang maganda yung Yvonne. Gusto ko yung Yvonne. Yvonne po, name ng mom ko. Kaya Patricia Yvonne. Ayan. Yvonne, ang itawag mo sa akin. Ayan. Anyway, man, pinapatawa lang naman dahil alam ko masakit ang ulo ng mga taga-OWA at saka DMW ngayon dahil sa repatriation. So, kumusta po ang update ng repatriation, Ma'am? Tuloy-tuloy po ba? Dumadami po ba ang mga gustong umuwi ng Pilipinas mula Israel? O marami pa rin po yung mga ayaw umalis? Lakay, as of today, 283 na yung nagtumawag doon sa hotline ng DMW, OWA at saka ng ating embassy sa Israel. Doon sa 283, iniisa-isa natin yon. May 26 na nauna. Ito yung kasama ni
SEC hands ngayon, pero nandoon muna sila sa Doha, nag-aantay sila ng go signal para do sa flight nila na makapunta na dito sa Maynila. Kasi di ba kanina, puyat nga tayo that kanina, kinlose yung airspace ng Qatar. Ay, oo nga. Nag-aantay tayo na mag-go magkaroon ng go signal para do sa flight from Doha to Manila nung una nating 26 na repatriate from Israel, Lakay. Ayan, ito ba dahil sa missile attack ng Iran sa military base ng US sa Qatar, Ma'am PY? Opo, Lakay. Alam nyo, nasa eroplano na sina SEC hands kanina, pero nung nag-anunsyo sila na isasara muna yung airspace ng Qatar, sila ay pinababa ng eroplano. At ngayon, nag-aantay tayo ng go signal. Hopefully, Lakay, within the day pa rin makarating yung ating mga kababayan at ang ating mahal na sekretary, si SEC Hans, dito sa Maynila. So, kasama ni Secretary Hans sa Kakdak, ma'am, yung mga OFWs natin na pabalik na sana ng Pilipinas? Opo, Lakay. Actually, in total, si SEC Hans Kakdak po nandoon, si Asik Benny Legaspi rin po ng DMW nandoon, at 26 po na mga kababayan natin from Israel, yung unang batch po ng repatriation natin. And then, 3 po taga Jordan, isang taga Qatar, at saka isa po taga Palestine. May mga OFW sa Palestine din, saka sa Jordan. So sila po kasama sa eroplano na admin PY at sila ay nasa Qatar po ngayon? Nasa Qatar po ngayon, awaiting po tayo ng go signal para yung kanilang, kasi po nag-open na po, nag-reopen na ang airspace ng Qatar. So ngayon po, awaiting na lang po tayo kung anong oras po lilipad ang eroplano po na lulan si SEC Hans, pati po yung ating mga kababayan na ire-repatriate papunta po sa Maynila. Actually, ang dami rin mga flights, hindi lang mga pati sa Europe, flights sa Europe, Asia, ayan, hindi nga nakalipad. Ang dami pa sa restaurant dahil nga sa pagsasara ng airspace ng Qatar, ma'am. Opo, Lakay, maraming apektado, kaya puyat na puyat ang mga taga-OWA at saka TMW, and I'm sure ang DFA din. Marami nung tumatawag sa atin. Pati dito po sa Maynila may mga canceled flights at ina-assist na po ang DMW at ang OWA. Yung mga kababayan po natin, yung mga gustong bumalik sa kanilang mga probinsya, habang inaantay pa yung magiging bago nilang flight details. Admin Ma'am PY, ma'am, may standby repatriation plan po ba ang OWA just in case naman po lumala pa yung sitwasyon diyan naman po sa may Middle East? Kasi bagamat may sinabi nga po kanina si US President Trump, pero hindi naman tayo dapat magpakampante doon sa sinabi niya. Hindi naman nasunod Ayan, total ceasefire. Sabi nga ron tumira pa uli ang Israel sa Tehran. Ayan. So ano po ang may standby repatriation plan po ba tayo? Alam niyo po, Sister El, tuloy-tuloy naman. Actually, pang batch, if I'm not mistaken, batch 37 na po itong 26 na galing Israel, no? Kasi po, since last year, nagkakaroon na tayo ng voluntary repatriation. At saka pagdating naman po doon sa, marami ho nagtatanong ngayon, paano nga po pag magkakaroon ng mandatory repatriation ang mga OFWs? At mga Pilipino po, hindi lang OFWs. Kami po sa DMW at sa OWA, we stand ready. So pong mga taga-DMW, OWA, Lakay, Sister El, sanay na to, nakailang digmaan at tulaan na nagkakaroon tayo ng arrangement na at may plano na tayo, nakaset. Pero nagdadasal tayo hindi sana mangyari ito kasi marami talaga tayong kababayan pong apektado. Although nagtumutulong ko syempre po yung tulong ng gobyerno dito. If ma-mention ko po dito sa please, mga apektadong babalik po galing Israel at saka Iran, ang bigay po ng DMW ay 75,000 at ang OWA po ay 75,000 din. So, Lakay, Sister El, ang total ay 150,000 ang bigay natin. Hindi lang po yan financial assistance. Kumbaga, Lakay, pantawid nila dito kasi hindi agad sila makakabalik doon pagsimula ng negosyo o tutulong sa kanila habang naghahanap po sila
ng trabaho dito sa Pilipinas. Ayan, yung 150,000, pwede nang pampatay ng grocery yan, pambili ng fleet ng bus, mga jeepney. Para masyadong Pero follow up question ko lang po kay Admin Lakay, no? Kasi nabanggit naman niya na of course may assistance, pero ano po ba ang update ngayon ng OWA, ng DMW sa tungkol naman po sa kaligtasan ng mga kababayan natin na nasa Iran at Iraq? Kumusta po ang sitwasyon nila, lalo na po dun sa mga hindi pa po, sabi po kasi nila mas okay na nandoon sila kaysa umuwi sila ng Pilipinas? Yun nga po kanina po, yung nasabi ko na 283 na nag-request for repatriation. Sa Israel pa lang po yan. Isa-isa po naming tawagan sila. Yung unang 26 na kasama ni Sec Hans, meron pa pong 80. So mapapansin nyo ho, hindi rin ho lahat nung unang humingi ng tulong na 283 nagpaplano pong umuwi. Actually po, pag tinatawagan namin sila, Lakay, Sister El, ang sinasabi nila, nagdadalawang isip sila kasi sa palagay nila matatapos na yung gulo. Yung iba naman gusto nila talagang magstay na lang dahil magtatrabaho. Yung iba naman natatakot sila doon sa magiging land travel. Gusto nila mag-stay put na lang muna doon sa kanilang mga tinitirhan. So makikita niyo po hindi lahat din ng kababayan 30,000 plus over OFW sa Israel. Pero ang tatanggap lang naming request sa 283 at talagang tutuloy wala pang 100. So makikita mo doon na mostly ng kababayan natin talaga nag-o-opt sila magstay pa rin sa Israel. Sa mga kababayan naman natin sa Iran, walang opisina ang DMW at OWA dyan. Kaya we work closely with our Philippine Embassy sa Tehran, no? And base do sa naging report ng DFA, nagkaroon sila ng release din sa media, meron tayong 8 kababayan, nung chinek na, 7 sa kanila OFWs, na scheduled din for repatriation ngayong linggo. So hoping kami talaga na itong mga repatriation flights natin, patuloy at maging on time at makauwi yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ayan. Mama, isa na lamang po, Mama PY. Kasi ang pangabangan ng ating mga OFWs, wala silang maging trabaho rito pagka uwi. Wala bang may offer na trabaho sa ating mga OFWs bukod po sa financial assistance na ibibigay po sa kanila? Magandang tanong yan, Lakay. Nagsabi na rin po yung ating mahal na presidente. Yung pong efforts namin, hindi lamang po DMW OWA, kasama na rin dyan ng TESDA, magbibigay po sila ng libreng training doon po sa mga gusto mag-upskill para po makahanap ng trabaho. Nandyan din po, tinap din po ang DOLE para sa mga job matching, para po yung mga makahanap po sila ng trabaho nila dito sa Pilipinas. So, alos lahat po ng departments at government agencies ay tinatap upang makatulong po doon sa mga babalik po ng mga kababayan natin. Pagbalik ba nila rito sa Pilipinas, Ma'am, saan sila titira? Sa hotel o sa safe halfway house ni Arnel Ignacio? Lakay, sa OWA, we actually book them in hotels prior to their flights, domestic flights. Pag po naman yung iba ho talaga, Lakay, are excited na makauwi. Pag meron pong domestic flight na nakakayanin doon sa schedule, tinutuloy po nila yung domestic flight na binubook rin po ng OWA at saka ng DMW. Pero yung iba po ay sa mga hotels po while waiting for their domestic flights or travel po papunta sa kanilang mga probinsya. Siyempre gusto nila uwi ka agad ng probinsya o ng pamilya. Mama PY, maraming salamat. Kumusta po si Arnel? Okay naman po siguro. Natatawa na lang sa'yo si Admin Lakay. Di ba kayo kinukumusta sa OWA? We wish him well po. Ayan. Sure. Admin PY, Ma, maraming salamat. Thank you, ma'am. Po sa inyo. Good morning Thank you. po. Magandang umaga po, Lakay, Sister. Maraming salamat po. Mga kaibigan, OWA Administrator Patricia Yvonne PY Kaunan.
Damdamin Bayan. Ako si Edniel may report. Kasama si Administrator Secretary Kakdak. Hindi lakay. Ano? Kasama na daw ni Secretary Kakdak yung 31 overseas Filipino workers na na-delayed yung flight. Yun nga, yung binanggit na rin ni admin kanina. Sa Qatar. Akala ko si Edniel kasama ni Secretary Kakdak sa aeroplano. Wala siya lakay doon. Wala ba doon? Nandito lang si Edniel. Okay. Ayan, kasama daw si Hans. Ayan. Hindi, kasama si Hans nung 31 OFWs lakay. Di ba? Sabi nga ni admin na PY kanina. Nabanggit na rin ni admin. Sige. Okay, stand by Edniel Parrosa. Damdamin Bayan. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? Sa ano ng aking mga bubuit dyan sa loob ng PCSO? Ano po ma'am ang latest sa PCSO? Wala na si Sandra Khan, di ba? Wala na lakay. Dami-dami ng mga report ng mga bubit natin. Merong report kay Dragon Lady. Ayan. Abay yung special na balita natin, yung official na naihi sa pantalon sana Pero pasadahan ko lang ito dahil may grupo pala ng mga contractors from Central Luzon ang ang nasa likod ni Dragon Lady ng Malacanang. Talaga lakay. Abay, talaga mga contractors Abay, bakit? Di ba sila makakuha ng kontrata sa mga sa mga incumbent ngayon? Kaya may gusto silang patalsikin na opisyal, Abay, nako, ang malungkot dito. Sino bang gustong patalsikin, lakay? Abay, kung kontrata ang pinag-uusapan, kung kalsada ang pinag-uusapan. Alam na kung sino. Ayan, oo. Abay, grabe naman. Shadow naman sila. Ayon na sa ating bubit, Abay, ang objective ay alisin ang ilang cabinet members at deputies, undersecretaries at ilagay ang kanilang mga bata-bata. Yun yung mahirap lakay sa bata-bata system. Yes. Alam mo naman kung bata-bata o bata diyan ka, pero antay niya na. Paano pag di naman kagalingan yung bata niya? Siyempre, ilalagay nila magaling. Ayan. Sa pera? Kailangan ni enterprising, si Sir L. Ayan. Grabe naman yung enterprising. Di naman negosyo yung papasukin Para subtle, ikaw naman masyado kang brutal Public service dapat. Ano ba naman yan? Ang malupit dito, Apo Congressman Sandro, amom datoy apo, Abay, ginagamit ang pangalan mo, malapit daw sila sa'yo, Ayan. Ang hirap nun lakay, yung mga name dropping. Ay, sinabi mo. Kaya wag kang magpapapicture basta-basta, sa mga hindi mo kilala, Baka biglang madaming ganyan, magamit sa modus yung mukha mo, kaya, Madam Perslede, ayan. Ingat din mo kayo sa pa-picture-picture sa Cork, ayan. Baka kung sino-sino yung gumamit. Ayan, alam mo naman, pagka may pa-picture lang sa presidente o kaya sa first lady, o kaya sa mga opisyal, kita mo, malapit ako kay Sir. Ayan, may picture pa kami together. Samantalang, nasa lubong lang dyan sa kalsada. Nagpa-selfie lang. Nagkita lang sa isang birthday party o kaya celebration. Ayan, kasal, mga ganyan. Sa mga event-event. Ayan, nagpa-picture lang malapit na. User. Sige, babalikan natin yan at meron pa tayong ilang paalala, Pero sandali lang mga Justice Sam,
Ito malupit naman yung official na yan ang sinasabi natin yung mga rin huwag ding samantalin ng mga kontraktor na pagka may usapan ni sundin, ayan. At saka ilalagay sa lugar, kung hindi pumasa yung kaibigan yung kontraktor, talo sa bidi, ipaliwanag ninyo, ayan. At huwag niyong hihingan ng cash advance. Tapos hindi tumutupad. Ayan. Tapos hindi nagsosoli. Ang kapal naman ng mukha. Ay, maraming ganyan na Sister El. Pagka cash advance, may malulupit nga dyan Ayan, lahat ng mga bida sa limbawa. Hingan lahat yan ng goodwill money, Sister El. Grabe naman yung goodwill money. Sasali pa lang sa bidding meron na. Grabe naman yan lakay. Grapala naman na yun. At pagka natalo ka sa bidding, wala nang sulian yan. Dapat may kontrata. Pag hindi ako nanalo, ibabalik mo yung pera ko. Kaya nga natutukan ng baril Oras, Sister El. It's 9:24. Sandali lamang, Edniel Parosa. This time checks. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Oras sa Mama Glory. Ayan. It's 9:30. Hindi ako si Ma'am Glory. Dahil wala siya rito, ako na lang ang magsasalita. At sandali lamang, dami nagre-react Ang dami ng JO ng DPWH for maintenance. Allah. Manong manibunuan, anyamaten apo, kinukuha yan 3% admin cost lahat mga project bukod sa maintenance fund. Aba, bakit ganire? At ayon sa ating bubit, kayo talaga ayan, baka nagpa-fundraising daw si Dragon Lady. Ayan. Bakit may pa-fundraising lakay? Ano meron? Malapit na matapos ang term ng Presidente Marcos Ayan, more than 2 years na lang. Ayan. Talaga Ayan, pang ano ba yan? Pang retirement. Ayan. Good morning. Bata pa to bata pa ba? Ayan. Paano magiging retirement? Malay mo, parang nagsusubi. Malay mo, maski bata ngayon, kita mo si Judge. Ayan, di ba? Ayun nga. Oo, so young and yet so corrupt. Ayan. Si Judge na bagets, very bagets. Pogi pa ang naman. Ang lakas kumita nun lakay, panay kasi ang biyay sa The Louvre. Traveler siya lakay. Ayan, international traveler kasi, wala sa mukha niya yung ginagawa niya, Ayan, kaya sabi ko si Sister L, minsan yung mga angelic face, sometimes deceiving. Looks can be deceiving, sabi nga nila. Sabi nila, mukhang anghel pero demonyo. Pero ang BP Sara ay good morning second gentleman Mansa Carpio. Ayan, talagang mainit ang ulo ni ating BP. Sabi niya, ang Pangulong Bongbong Marcos is scammer. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, hindi budol ang presidente. Nagtatrabaho lang. Ayan. Pero eto na ang report ni Edniel Parosa. Standby man ang Milky. Lakay, dahil yung 31 overseas Filipino workers repatriates na naantala ang lipad dahil nga sa pagsasara ng Qatari airspace na nanatiling safe and sound ayon yan sa DMW. Detalye balita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Magandang umaga, Lakay at Sister L. Tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ligtas ang kalagayan ng mga kasama niyang overseas Filipino worker. Itong unang batch ng repatriates mula nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ngayong taon. Ito'y kahit naantala nga itong lipad ng 31 OFWs mula Israel, Jordan, Palestine at Qatar dahil sa pansamantalang pagsara ng Qatari airspace kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Sa pinakahuling mensahe at mga larawan na ipinadala ni Secretary Kakdak ngayong umaga, sinabi niyang safe and sound ang kanilang team at on top of situation daw itong Qatari Interior Ministry. Binuksan na rin ang lipad sa mga oras na ito. Diyan sa naturang bansa
at nag-iingat lamang mula doon sa airstrikes ng Iran laban sa mga bus freighter na Amerika. Hintay pa ng confirmation ng commercial flight itong gumang kalihim kasama ng OFWs na nag-avail ng voluntary repatriation ng pamahalaan. Medyo napaganda pa itong pagka-delay kahit papano nung flight ng Secretary Kakdak sapagkat ang kwento niya ay may nakilala pa pala sila Lakay at Mr. L na dalawang OFW doon sa Doha Hamad International Airport kung saan sila na-destino o na-delay, na-deplane kung tawagin. At ang binabanggap, yung dalawang OFW na yun ay kasama doon sa mga na-stranded dahil sa closure pansamantala ng Qatar airspace. Kaya ang ginawa ngayon ng kalihim ay sasagutin na yung flight pa uwi ng mga OFW dito sa Pilipinas. Patuloy din minamonitor ng kagawaran maging ng OWA itong sitwasyon ng iba pang mga stranded na mga OFW dahil sa pagsasara ng airspace dyan sa Middle East. At mukhang tutulungan din nila ang mga ito para makauwi o makalipad dito pabalik sa Pilipinas. Umapilang DMW sa mga OFW, huwag basta maniwala sa mga peke impormasyon at marating nakatutok sa government. Sigipta pa rin ang sigalot. Ito sa Edniel Torrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Torrosa. Samantala, dumakat sa Kamara de Representantes. Naku, yung unang batch sa mga neophyte congressmen sumalang na sa orientation. Aba, Manang Milky, sino ba mag-o-orient sa kanila? Ha? Ayan, pakisabi kung sino man ang magsasagawa ng orientation sa mga neophyte congressmen. Pakisabi ayan, turuan din sila kung paano gawa ng batas at huwag mangontrata. Ayan. Ay, pero alam mo Lakay, bago natin puntahan, ito nabasa ko lang sa AFP News Agency ngayon sa X. Ang Iranian Foreign Minister ay nagsabi na no agreement as of now on ceasefire with Israel. Naku, yan na kaya pala. Adds that no intention to continue strikes if Israel stops. Kasi, so yun yung Lakay, AFP News Agency ang nag-post. Ayan, sabi ng Iranian Foreign Minister. Si Abbas Lakay. Abbas Araghchi? Basta si Abbas. Oo, yun. So sabi niya, wala daw agreement as of now ng ceasefire. At, hindi na sila maniniwala kay Trump kasi nabola na sila. Di ba? Sabi nga nun, bigyan daw siya ng mag-iisip daw siya ng within 2 weeks. Kung sasali sa gera. Ayan. Wala pang 2 days lang yata binomba na yung inupakan na yung nuclear site ng Iran. Ayun. So ayan, wala pala talaga Lakay, wala pala. Kaya wala nang credibility si Trump. Ayan. Hindi na mapagkakatiwalaan. Alamin natin report mula kay Manang Milky Rigunan. Ilan ba ang mga neophyte congressmen Manang Milky, ha? At sana ay huwag silang maturoang mangontrata. Ayan. Kasi kung gusto nila mangontrata, sana hindi na lang sila nagkongresista. Naging contractor na lang sila. Sana. Ayan, alamin natin report mula kay Manang Milky Rigunan. Milky, please come in. Lakay at Sister L, sumalang na kahapon sa Executive Course on Legislation ang mga baguhang kongresista na bahagi ng 20th Congress. Umaabot sa mahigit 40 newbie congressmen ang dumalo kahapon sa orientation at seminar. Layunin na Executive Course na matulungan ang mga bago at nagbabalik na kongresista na magabayan sa paggawa ng mga batas, lalo na sa pagbuo ng budget, proseso at structure ng mga committee at public relations. Nagkakaroon din ng simulation o mock committee hearing at plenary session. Katuwang ng Kamara sa training ang Center for Policy and Executive Development ng University of the Philippines. Sa unang batch, tinatayo ng 22% ay mga party list representatives at 78% man ang mga district representatives. Ilan sa mga first-termers na bahagi ng unang batch ng trainees Lakay at Sister L ay sina Representatives Leandro Leviste, anak ni Senator Loren Legarda,
Audrey Subiri, asawa ni Senator Mig Subiri, Omar Duterte, anak naman ni Davao Representative Paulo Duterte, Luigi Villafuerte, anak ni outgoing Representative Elray Villafuerte, at Mika Gonzalez, anak ni outgoing Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez. May ilan din na nagbabalik sa Kongreso, gaya naman ni na Representative Gina De Venecia at si Gil Acosta. Ang executive course ay tatagal naman ng 3 araw o hanggang bukas, araw po ng Miyerkules. Ako si Milk Regunal para sa DCRH. Yes, Lakay. Sa mga... Sabi mo, Lakay, walang ino-offer na ganon. Hindi ko lang alam. Sino magagawa ng orientation? Sino siya? Meron silang ini-invite na mga representative, halimbawa mga kongresista na hindi pa gumraduate. Meron din silang mga speaker mula sa iba't ibang mga kumbaga ay field, halimbawa yung paggawa ng budget, etc. Pero katuwang ng House of Representatives dito, Lakay, ay yung Center for Policy and Executive Development ng University of the Philippines o UP. Ayan. Sana wag mag-orient sa kanila yung isang congressman dito sa Metro Manila. Yung kasama sa binabalita mo, Lakay. Oo, na kung mga humingi ng komisyon 50%. Naalala ko yun, Lakay. Oo. Tapos hindi lang 50. May dagdag pa. Pagkatapos isinama ko yung kapatid, another 15%. 65-35 pa natira sa project. Kaya ayaw nang gawin. Siyempre, sinong kontraktor papatos doon? Inabala mo kung Lakay, dami-dami mga nagte-text tuloy sa akin, nagbabiber, nagme-message, sino ba yung congressman? Sabi ko sa kanila, isa lang naman ang payo ko, Lakay, Israel. Kasi makinig kayo everyday sa damdaming bayan. Yes, dapat. Para masubaybayan nila yung natin. At saka wag sila... Mga socially aware na mag-Facebook lagi sa inyo sa umaga. At saka wag silang mag-alala yung congressman na karma na. Ayan, natalo. Inabot na ng karma na Lakay. Tinalo Ayan, natalo ngayon. Ayan, si Baka kasi. Ayan. Anyway, bayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat. Ang gandang umaga, Lakay. Sister L, ako si Milk Regunal Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Sandali lamang Raymond at Paas. Standby Edwin Duken. Grabe rin pala ang baha sa Malabon kahapon matapos umulan. Sandali lamang at babalikan natin ang mga yan sa ating mga balita. Pero batiin nga muna natin sa dali lamang babati muna ako ng happy birthday, ha? Baka hindi magpaino ang mga ito. Ayan, katulad naman si Kuyang Ray Vincent David ng Maynilad. Aba, Kuyang Ray, ha? Alaba tayo dyan, ha? Ayan, wala bang painom sa Maynilad? Ayan. Tubig lang daw, Lakay. Tubig. Di, bahala na yung, ako nang bahala sa Kuyang Ray David, ha? Vincent David ng TM Calamasonic Lads. Abay, sagot ko na yung vitamin E. Ayan. Sis Mina Pabalan, happy birthday. Binabakatan ni Sis Sheila at Sis Mirna. At Kuya Boy Magno, happy birthday. At get well soon kay Kuyang Noni Alvarez. Naku, mga brethren, ha? Si Kuyang Noni Alvarez ay tinamaan pala ng mild stroke. Ayan. Kaya ipagpanalang natin na gumaling ka agad. At baka meron tayong baka kailangan natin ng magbigay ng financial assistance. Happy birthday kay Mike Birador from Caloy Pascual at kay Apet Cruz ng Nueva Ecija. Mula naman kay Governor Oye and Cherry Umali. Ayan, galing din kay Director Popoy Taruk. Happy birthday. At siyempre kay Illustrious Berwolsiful Neil Farala ng DPWH. Happy birthday, Kuyang. At ganoon din kay Aling Nida Reyes at Noble Mayor Milbert Oliveros. Batiin ko daw ulit si Mayor Milbert Oliveros ng Caminti, Laguna. Ayan. Kasi di pa nagpaparamdam. Ayan. Huwag ko daw tantanan. At happy birthday din kay Mr. Edwin Ernie ng Sandigan 82. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Oras, Sister L.
9:50. Sandali lamang sa mga reports. Ayan, tapusin natin espesyal na balita at marami nang naiinip. Ayan, pero sabi rito, yung mga ino-oriente, mga anak din ng mga congressmen yan eh. Ayan, dapat Parent Teachers Association Orientation. Happy birthday Jan Galang ng Ad and Promo Department mula kay Mika Salarsa. Alaba tayo dyan. At ayon na sa ating bubit Sister L. Ayan, paalala po sa mga mahilig mangumisyon at mag-cash advance sa mga kontraktor. Ayon na sa ating bubit Sister L. Alam mo ba na binalikan na isang kontraktor, isang opisyal nang hindi manalo sa bidding ng kontrata sa kanilang departamento? Bakit siya binalikan? Ayon na sa ating bubit Sister L, paano hindi magalit si kontraktor? Pinangakuan siya na opisyal na siya ay mananalo sa project sa kontrata. Malaki-laki ito, Sister L. Yung project. Magkano pinag-uusapan natin? Hindi lang daang milyon ito, ha? Ayan, abot yata ito ng 1B. Ayan. At ayon na sa ating bubit Sister L, dahil sa laki ng project, alam mo ba kung magkano hiningi ng cash advance? Magkano? 27 million pesos, Sister L. Wow. Kaya naman pala kung sasabihin. 27 million yan na, Sister L. Kaya naman pala lang ang daming pera para At hindi lang yan, Sister L. Ilang percent kaya yan, ha? Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, hindi pa nagkasya sa cash advance na 27 million. May kasama pang kotse, Sister L. Anong... at Toyota hindi ito, Toyota? Toyota yan, Sister L. Anong model yan? Toyota Land Cruiser. Talaga naman, ha? Kulay puti? Itim. Ayan, Akala ko tinerno na niya sa kulay niya. May rito, kaya na makita yung plaka. Huwag na lakay. At ayon na sa ating bubita, Sister L, eto na ngayon. Di siyempre yung contractor asang-asa na siya. Ayan, kasi parang kalilaki, parang down payment na kasi yun eh. Kumbaga reservation na yung binigay niya. Ayan, napanalo ko na dito. Kumbaga wala na. Dyan. Kampante na ako. Akin na to. Ang nangyari, Sister L, parang manding bahakan, ha? Ayan, good morning kay Chief Prosecutor Elmer Rillo. Ayan, naimbang bigat apo, ha? Ayan, Father Saldi Pabaer. Ayan, Dr. Pagdilaw. Ayan, at ayon na sa ating bubita, Sister L, hindi nanalo si kontraktor sa bidding, Sister L. Di nagalit siya ngayon. Siguro nagsulo din ito. Ayan, hindi nanalo sa Bids and Awards Committee. Ayan, mukhang parang si sawa. Sino nga binubulong mo? Di ko maintindihan. Read my lips. Pero grabe lang kaya, no? Alam mo, ang pangit na talaga ng image sa akin ng taong yan. Hindi yan yung first time na narinig natin na may issue siya. Totoo yan. At siyempre, Sister L, naghalit yung kontraktor. Nakipag-meet dito ngayon sa official, Sister L. Di siyempre, galit na galit. Ano nangyari? Umusok. Siyempre, umaasa na dun sa project. Baka nag-loan pa yan. O kaya, naglabas na ng pera 27 million. Investment na yun laki eh. Sa galit ni contractor, Sister L, tinutukan ng kalibre 45 yung official. Bakit ako natatawa? Naihi. Ayan, sa pagiging gahaman sa pera. Ayan, sabi ko eh. Di siyempre, di tinakot na. Ayan, anong gusto mo, ha?
Bala o balik? Ayan. Bala o balik? Walang nagawa. Sinuli yung 27 million Sister Binalik niya. L. Yung Land Cruiser. Land Cruiser ibinalik din. Ayan. Kapal na mukha na kayo talaga. Sinabi mo, ha? At ayon na sa ating bubita, Sister L, ang opisyal na tinutukan ng 45 na naihi dahil sa takot. Ano nga? Naihi dahil sa takot. Oo, syempre. Ikaw ba naman, bala o balik? Balik na lang. So, lesson, moral lesson dyan huwag kayong manggugulang. Ayan. Never para hindi kayo ever binabalikan. maging gahaman, manggugulang sa kapwa para sa kapakanan ninyo. Yes. At ayon na sa ating bubit, hatawin mo na ang mga report na at meron pang 6 minutes commercial. At dahil dyan, si Vice President Sara Duterte, giniit na walang batayan ang impeachment case laban sa kanya. Detalye balita mo, RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Naputol sila kay Raymond Lakay. Samantala, punta natin si Edwin Duque. Ilang lugar sa Malabon na lubog sa tubig dahil sa high tide. Kahapon Lakay, hindi ng ulan at maraming mga... may ulan na. May high tide pa pala. Oo, ilamin natin ang detalye. Kumusta ang sitwasyon ng mga residente dyan? RH23, Edwin Duque. Edwin. Mayor Deo, Miss Elaine, alas 9 ng umaga ay umpisa na tumaas yung pinakamataas na level ng tubig. Umabot na 1.8. Ito na yung maximum level na mataas. Kaya kung makikita natin yung pinaka-ilog dito sa kaban ng border ng Nabutas at Malabon, halos pumantay. Kaya ang magiging apektado nito, itong sentro ng bayan ng Malabon, ang bahagi ng Hulong Duhat at ang Dampalit, magiging itong kaban ng Piakino patungo ng isa pang ilog na nakakurik naman sa Tulyahan River. Ito yung epekto ng hindi pa rin pagkatapos ng ginagawang navigation gate sa border ng Nabutas at Malabon. Kaya nung nakaraan ay una na binisita rin ito ni Nabutas sa Congressman Tobisco at pinanitiyak nito na kung kailan matapos at base dun sa paliwanag ng engineering ng MMD at ng DPWH ay bubuksan, pero dahil hindi pa rin nabuksan at naitaas yung boom, kaya yung tubig na galing ng Manila Bay kapag ganitong high tide ay malayang pumapasok sa ilog at yan ay kumukonek naman na mababang lugar dito sa Balit, Nabutas at Malabon. Pero mamaya ay bago mananghalian ay inasahang bababa na yung high tide at bababa na rin itong tubig dito sa mga naapektadong lugar sa bahagi ng Malabon maging dito sa bahagi ng Nabutas. Pero kagabi pa lang ay nagpaalala na ang Malabon LGUs doon sa mga residente na dumadaan dito sa mga lugar na binaha na mag-ingat, maging alerto dahil ang tubig na galing ng Manila Bay ay hindi ko kayang pigilan kapag tumaas kung saan apektado mababang lugar. Okay kaya na rin. Kaugnay niya na Mayor Deo, nagkaroon ng libre sakay naman ng Malabon LGUs dahil doon sa banta kahapon po lang ng grupong Majisco na magpigil pa sana dahil nga doon sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng kurudo. Lalo na yung mga namamasadang jeep. Pero agad inagapan at kanina naglabas ng bus ang Malabon LGUs baging yung ilang sasakyan ng PCA yung gamit ng mataas ay ginamit na rin at ngayon ay nagagamit na lalo na yung mga sumasakay na apektado rin ng high tide. Wala pa rin dito sa Malabon RH23. Edwin Duque nagulat kani sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Ayan, nakita yung bahan dahil pang basura lumulutang. Grabe Lakay yung mga tao. Apektado masyado. Samantala, balikan natin Raymond. ang Senado. Si Vice President Sara Duterte giniit na walang batayan nga ang impeachment case laban sa kanya. RH28, Raymond Paas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, nanindigan si VP Sara Duterte na walang batayan ang impeachment complaint ay nihay laban sa kanya ng Kamara de Representantes. Ito ang nilalaman ng 35 pahinang answer at kautelam na isinumite kahapon ng hapon ng Fortuna Basa and Salazar Law Office. Dahil yung labag sa batas daw yung ika-4 na impeachment complaint na nakarating sa Senado dahil doon sa umiiral na 1-year ban rule.
hindi inaksyonan yung naunang tatlo na impeachment complaint na ito'y takasang paglabag sa batas. Wala din umanong mga ebidensya at testigo na nagpapatunay sa mga sinasabing articles of impeachment na kaya dapat itong ibasura dahil scrap of paper lamang ito. Sa panig ng pangalawang Pangulo, wala umano siyang kinakaharap na impeachment complaint sa ngayon dahil ibinalik ng Senado sa Kamara de Representantes ang nasabing reklamo. Sinagot din yung mga bagamat may sagot din ito sa mga articles of impeachment gaya nung hindi umano tamang paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at bilang dating kalihim ng DepEd. Wala umano sa kapangyarihan ng Kamara na maideklarang illegal ang paggamit ng pondo ng ahensya, kundi ito ay sa magitan ng Commission on Audit na lahat ng mga notice of disallowance ay nakaapila pa at wala pang final na desisyon sa ngayon. Matapos magkain ng kanyang tugon ang opisina ni VP Sara, ang prosecution naman ngayon ay 5 araw ang ibibigay sa kanila para sagutin yung mga deklarasyon ng pangalawang Pangulo. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Alamin natin ang report mula kay Val Gonzales. Nagpakilalang enforcer ng Department of Transportation na SAIC nangutong sa isang delivery rider. Arestado naman dyan sa Maycubao sa Quezon City. RH5, Val Gonzales. Val. Ito na yung Mayor, nasukol na mga local traffic enforcer ng Quezon City. Ang isang nagpapakilalang enforcer ng DOTR SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa kasong pangungutong. Sa report ng mga operatiba ng Barangay E. Rodriguez sa Cubao, hinarang ng suspect na si Manolito Aaron Jr., ang isang delivery rider ng parcel sa West Point Avenue dahil sa manoy overloading. Sa payag ng biktimang si Joseph, ipinaliwanag daw ng naturang enforcer na posibleng ma-impound ang motor nito, matikitan at mapatawan ng multang mula 5 hanggang 20,000 piso. Dahil dito, nagpresyo ang suspect na bigyan na lamang siya ng 1,000 piso para hindi siya matikitan hanggang sa nauwi sa 700 piso dahil walang pera ang rider. Matapos na magabot ng pera, ay agad nagpasaklolo ang biktima sa kanilang barangay captain na si Chairman Marciano Buena Agua Jr. at ipinatunton sa West Point Avenue sa Cubao ang nagpapakilalang enforcer hanggang sa ito'y maaresto. Hindi naman itinanggi ng suspect ang ginawa nitong pangungutong na nagawa lamang daw niya dahil nangangailangan siya ng budget para daw pampacheck up sa kanyang sakit sa puso. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Your business is our business. Bati muna natin si pareng Manding Bahakan. Bibili na raw siya ng drum. Ayan. Bakit? Mag-i-imbak siya ng gasolina. Mag-i-imbak na siya. Ayan. Di tubig Sabi ni Kuyang Sunny Sioson baka yung inventory na first quarter pa yan. Ayan. Bakit naman sobrang laki? Ayan. Mukhang mahina ang convincing power ng mga taga-DOE na nakipag-usap sa mga oil companies. Ayan, 'di ba? Pumayag sa parang may utang na loob pa tayong installment yung oil price BAM. Ayan. Ano sabi ni may tawag din hindi oil price increase Ayan. Anyway, alamin natin ang business report mula kay Sofia. Samantala, magandang ani naman ang bigas nakababawas sa pag-angkat. Ayon naman yan sa Bureau of Plant Industry o BPI. Ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Bumagal ang pag-angkat ng Pilipinas ng bigas dahil sa inaasahang magandang ani sa susunod na harvest season ayon sa Bureau of Plant Industry. Batay sa datos ng BPI, umabot sa 2.002 million metric tons ang binili nating bigas as of June 12, mas mababa ng 14.4% kumpara sa 2.34 million metric tons noong nakaraang taon. Ayon kay Department of Agriculture ASEC Arnel de Mesa, maraming bigas ang na-import noong 2024 dahil sa epekto ng parehong El Nino at La Nina. Mas maganda ang naging ani ng mga magsasaka noong dry season ngayong taon at inaasahan din ang masaganang ani sa wet season o tinatawag na main cropping season.
Nananatili ang Vietnam bilang pinakamalaking pinagkukunan ng imported rice na bumubuo ng 74.9% sa mga Philippine-bound cargoes. Ngayong taon lang ay nakapagpadala ang Vietnam ng 1.5 million metric tons sa Pilipinas. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 58 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Miss Sofia. Ayan, sabi na ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay. Abay, kung nagsara ang palitan ng dolar sa halagang 57.58 kahapon, ang opening ng trading ngayon, ang palitan ay 57 pesos and 20 centavos. Mamaya kaya, ayan, babosing Michael Ismaygay, ha? Abot ba bossing ng 57.58 o 57 okay 58 pesos? Kasi lumalala yata. Ayan, sabi tuloy ni parang Romel Cabanela, naku pre, ha? Pauwiin ko yung anak ko dun sa Qatar. Sabi niya, nagtatrabaho dun kasi mukhang tuloy-tuloy ang pambubaba ng Iran doon sa US military base sa Qatar. Naku, patay tayo dyan, ha? Ingat-ingat po tayo, ha? Ayan, Santo Papa Leo, ayan, manalangin pa po tayo na sana po ay magkaroon ng kapayapaan sa gitnang silangan. The road is long with a many winding tongue that leads us to who knows where. At yan nakabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ayaw nga pala, ha, yung mga anak nyong mga minor de edad, ha? Huwag nagmamanis. Saan ba yun nangyari? Lakay, sa San Juan, dyan sa La Union. La Union, oo. Yung 13 years old na nag-drive. Babae, lalaki? Babae daw, lakay ito nag-drive ng SUV. Ayun, na may inararong isang van. 23 katao ang sugatan. Diyos ko, may namatay ba? Wala naman. Thank God, lakay, wala. At sana yung mga critical na sinasabi ay hindi na, sana ay nakaligtas naman. Kaya sa probinsya, minsan yung magulang pa nagtuturo dun sa bata na magmaneho. Lakay, diba? Kahit wala pang lisensya. Kaya yung iba, bata pa marunong nang magmaneho kaso sobrang risky. Yun lang. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Uy, Operation Tulong nga pala. Nagpapasalamat sa mga Rotarians. Brad Attorney Rene Domingo, ang Register of Deeds ng Muntinlupa. Ayan. Maraming salamat sa joint operation ng mga members ng Rotary Club at Operation Tulong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time. Sa ikaw